Nagtungo doon si Benedict na dumating kanina. Matapos na makaalis si Brixton upang makita lang si Seska. Nakilangoy na rin siya na hindi naman pinagbawalan ng mga magulang nito. Muling tinitigan ni Benedict ang babae. Ilang minuto pa'y nakilala niya na kung sino to. Malamang ay kapatid to ni Natalio. May hawig to sa kapatid at sa pinsan nilang si Nisa. Hindi ako maglalangoy kung nilalamig ako. Saka hindi ka ba naturuan ng salitang privacy? Masamang naninilip. Excuse me? Putol ni Gavi na bahagyang pinaypay ang isang palad sa kanyang mukha na bagamat malamig ay naramdaman niyang biglang pag-iinit noon na mewang ng kanyang isang kamay upang ipakita ditong pagtataray. Anong pinagsasabi mong naninilip? Mali ko bang ibang tao ka? Ang buong akala ko ikaw si Kuya Oscar. Umangat ang gilid ng labi ni Benedict na halatang natutuwa sa reaksyon ng inosenteng mukha ni Gavi. Lalo pa yung namula na parabang nahiya ito sa daloy ng kanilang usapan. Hindi na magawang tanggalin ni Benedict ang paningin niya sa kanya. Bakit ka ba nandito? Kasama mo bang kapatid mo? Pag-iba nito ng topic matapos na maupo sa lounger. Nanatiling nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya si Gavi na parang naistatwa na doong hindi makagalaw. Anong pinaplano niya ha? Tell me. Pasimpleng humakbang si Gavi palapit kay Benedict, nakahalokip-kip na animoy nilalamig. Ilang sandali pa'y naupo ng dalaga sa katabing lounger kung nasaan si Benedict. Ilang sulyapang kanyang iginawad sa lalaking kasama doon. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Huwag mo sabihin na karibal ka ni Kuya kay Ate Seska. Hindi sumagot ang lalaki na pahawak na sa kanyang baba. Pinapakitang nag-iisip siya. Muli pang may sasabihin sana si Benedict nang mahagip niya ng bulto ng katawan ni Brixton na papalapit na sa kanilang banda. Masama na kaagad ang tingin nito sa kanya na para bang may masama siyang ginagawa sa kanyang kapatid. Napaahon na si Benedict sa lounger. Nakabalot pa rin ang katawan nito sa towel upang harapin niya si Natalio sa malapitan. Ayaw niyang akusahan siya ng lalaki na bastos sa harap ng kapatid nito dahil sa kanyang suot. Nakangisi na kagad doon si Brixton na parang nang aasar. Grabe namang kapal ng balat mo, Benedict. Hindi ka ba nilalamig? Hindi. Maliligo ba ako kung nilalamig ako? Balik tanong nitong naisip na magkapatid nga ang dalawa na parehong tanong kahit nakita nilang tumutulong tubig sa buhok niya. Malamang naglalangoy siya. Hindi ba obvious na hubad siya? Bakit ka ba nandito? Bored sa hotel? Ano namang pakialam mo? Hindi ka naman nakatira dito kung makapagtanong ka. Salita na silang tinignan ni Gavi na parang may naglalabang kuryente ang titig ng mga mata. Alam niyang si Seska ang pinag-aawayan ng dalawa. Hindi lang nila yun madirekta. Ilang pangaasar pa ni Benedict kay Brixton na kagad ng dilim ang mukha. Noon lang nakita ni Gavi na napiko ng kapatid niya ng ibang tao. Lakas kasi nitong mangbusga. Mahina siyang natawa kung kaya napalingon na si Benedict sa kanya. Tinikom kagad ni Gavi ang kanyang bibig lalo pa ng pagtingin niya sa kapatid na si Brixton ay meron ng pagbabantang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Wala namang mali by the way. Ang cute ng kapatid mo ah. Shut up bastard. Dagwala ni Brixton nang makitang namula na si Gavi sa sinabi ni Benedict. Mukhang marami-raming lalaking papaiyakin. May boyfriend ka na? Sinadyang putulin ni Benedict ang kanyang sasabihin dahil hindi niya alam kung anong pangalan ng dalaga. Giovanna Barcelo, lahat pa ni Gavi sa kanyang kamay upang magpakilala. You can call me Gavi for short. Gabi, bulyaw ni Brixton, lalo nang makitang tinanggap ni Benedict ang kamay nito na kumindat pa. Kuya naman, kumakasigaw ka, daing mo pa si Daddy. Nakikipagkilala lang naman, dabog ni Gavi na bumitaw na sa malamig na kamay ni Benedict at lumakad palapit sa tabi ni Brixton. Walang inaksayang sandali si Brixton na hinila na paalis doon ng kapatid. Nice meeting you, Gabi. Shut up, Benedict. Lingon ni Brixton na galit ng tawanan ng kanyang boses. Malakas ng malakak si Gabi na saglit nilingon si Benedict na nakangisi na rin at pinagmamasdan ng kanilang paglayo. Naipilig niyang ulo, noon niya napagtanto ng sarap asarin ni Natalio Barcelo, lalo na kapag patungkol yon sa kapatid nitong babae. Lumapad pang ngiti ni Benedict. Bago tuluyang lumiko ay lumingon ulit si Gavi sa kanya. Napailing ulit si Benedict ang ulo, tinaboy ang naiisip niya. Tinanggal ng towel sa katawan at muli siyang tumalon sa pool. Ikaw, Gavi, huwag ka nga nakikipaglapit sa lalaking yun. Buong biyahe na magkapatid pabalik sa mansyon ng mga Barcelo ay patuloy sa paninermon si Brixton. Iba kasi ang nakita niyang tingin ng kapatid niya kay Benedict. Naisip niya na baka sa inis nito sa kanya dahil kay Seska'y gamitin itong pagganti ang kapatid. Madali pa namang utuin si Gavi na halatang walang karanasan sa kalakaran ng pag-ibig. Kuya, ang OA mo. Wala naman kaming masamang ginagawa. Para kang may sira ang ulo. Sasabihan na kita habang maaga pa. Baka kasi magpadala ka sa lalaking yon. Wag na wag ka magpapauto, Gavi.
Tumawa lang si Gavin ng kahit na anong paliwanag niya ayaw tanggapin ng kapatid. Fine, Kuya Natalio, ikaw nang may alam na lahat dahil matanda ka sa amin. Salita naman ng lingon ni Thor sa kanilang dalawa dahil wala pa rin siyang malay sa ugat noon. Ayaw naman niyang magtanong at baka idamay pa siya ng panganay nila sa init ng ulo nito. Basta, mabuti na yung habang maaga pa ay pinagsasabihan na kita sa kantanda na noon. Matanda yun kay Seska ng 1 taon. Matanda sa akin si Seska ng 1 taon. So kung sakaling gusto mong matanda pa sa akin ng magiging boyfriend mo ha, diretso pa ni Brixton na kung saan nakarating ang isipan, gayong magkakilala pa lang naman sila. Muli pang namaypay ng mukha si Gavi sa lantarang sinabi niya ng kapatid. Kuya Brixton, hello, anong boyfriend ba? Nakipagkilala lang naman siya sa akin. Talaga naman? Basta, tandaan mo sinabi ko kay Francesca, may gusto. Karibal ko kung masasabi kasi sa'yo. Hindi yun totoo. Hindi yun pinansin ni Gavi. Makaakusa ka dyan, wagas. Si mommy at daddy nga 10 years gap. Mas matanda kay Tito Nick si daddy ha. Wala naman silang naging problema. Pabirong piningot ni Brixton ng tenga ng kapatid na may lakas pa talaga ng loob na sumagot sa kanya. Aba, at talagang mangangatwirang ka pa sa akin ha? Ouch! Kuya Brixton, isusumbong kita kay daddy pag uwi natin. Banta nitong inis na ginagawa ng kanilang kapatid. Pagdating nila sa mansyon ay mabilis na tumakas si Gavi na nauna nang pumasok sa loob. Naiwan si Thor na panay ang sulyap kay Brixton. Hindi dahil siya narinig niyang usapan nila ng ate Gavi niya. Kung kaya siya dito nakatingin, iniisip niya lang yung sinabi ni Cora sa kanya na ito raw ang mas nahirapan noon ng dahil sa kalokohan ng ama nilang dating governor. May sasabihin ka sa akin, Thor? Ganun na lang ang iling ni Thor, bahagya pa itong ngumiti sa kanya. Wala kuya. Inakbayan na siya ni Brixton at giniya na papasok sa loob ng mansyon. Nagpatangay naman si Thor, sinalubong nila kaagad ng maid na sinasabihan si Brixton na pumunta sa opisina ng ama. Thanks sa pagsama sa akin kanina, Thor. Muli tumango si Thor na sinundan na ng tingin ng bulto ng kapatid na paakyat na ng hagdan. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit ganun ito kamahal ng mga magulang nila. Marami itong napagdaanan. Marami itong mga iniluhat, sakit na malamang ay lihim na ininda. Paniguradong hanggang ngayon binabawian pa siya ng mga magulang. Ano nangyari sa lakad niyo, Natalio? Tanong ni Gaston pagkapasok ng anak at makitang pagod ang itsura. Nasettle mo na bang tungkol sa anak ng mga Balboa? Ang bungakala na matandang lalaki ay yun ang dahilan ng kanilang paglabas. Tahimik pa rin si Brixton. Anak, makinig kang mabuti sa akin. Dad did things just like you, leaving no room for maneuver. Marami akong pagkakamali noon na ngayong matanda na ako'y binabayaran ko. Mga maling desisyon, mostly. Ayaw kong gayahin mo ko. Hindi ako masasabing mali ang desisyon mo. Isa kang responsableng lalaki, anak. Kung binanggit mo lang sa akin ng maaga ang tunay mong nararamdaman para kay Francesca, ginawa ko sanang lahat para hindi magtagpong landas yung dalawa ni Piper. Well, gano'n naman talaga. Nangyayari namang nangyari ko lang na tayong ibang magagawa kung hindi ang ayusin na lang ang pakikipag-usap sa kanyang pamilya. Bumaba ka, makipag-deal sa kanila. Gaston thought his son was young and would not be convinced. Tama ka, Dad. Yun dapat ang ginawa ko pero dahil nangyari na nga, aayusin ko na lang. Dapat lang anak, lalo pat pinaabot mo na magkaroon na kayo ng public engagement. Okay, Dad. Bababa ako ng Maynila at aakyatin naman ako kagad kapag nakausap na sila. Lumalim pang kanilang usapan na napunta sa kung anong pakikipanabangan ng oras na matapos ang pakikipag-deal niya. Mag-o-offer siya ng business partner sa mga Balboa na batid ni Brixton na habol din naman sa kanya ng pamilya kung kaya ipapakasal nilang anak. Salamat, Dad. Tinapik lang ni Gaston ng isang balikat ng anak at hinayaan niya itong umalis. You're welcome. Kinabukasan ni maagang umalis si Brixton upang bumaba ng Maynila. Nasundo na noon si Piper ng driver ng mga Balboa. Gaya ng unang plano, nakipag-lunch si Brixton kay Piper. After some discussion, the two sides finally settled the matter with Natalio, offering a new energy project. The net profit of this project is at least 10 billion. It is also a very good explanation. Sobrang nasiyahan doon si Peter. Kung kaya naman kinabukasan ng araw na yun ay nag-announce nito ng cancellation ng kanilang wedding. May kalakip na paliwanag kung bakit inatras ang kasunduan ng mga anak nila. Maraming salamat, iho. Isang gabi sana pang papalipasin ni Brixton kung saan ni plano niyang matulog sa kanilang villa dahil wala naman doon ang mga magulang ng kanyang ina sa mansyon ng mga Bentacourt. Subalit nagpaksya siyang umakyat na ulit ng Baguio ng madaling araw dahil hindi rin naman siya makatulog. Isa pa, nalaman niyang may dinner ang mga Navarro sa kanilang mansyon ng gabi ng araw na yon mula kay Gavi. Invited sila ng ina nila kaya pupunta. Wala pa halos tulog noon si Brixton nang sapitin niyang mansyon nila. Nasa una lang ang mga Navarro ng sasakyan ni Brixton.
Oh, bakit kayo lang, Cora? Conrad, nasaan si Seska? Bakit hindi niyo siya isinama dito? Sino kasama niya sa inyo? Wala. Sunod-sunod na tanong ni Nati na may halo ng pag-alalang boses. Naalala niya na sa bansang dalaga. Asa siyang kasama nila ito. Hindi na kagad komportable doon si Conrad na napalingan na sa kanyang asawa. Kaawa naman, nandito kayong lahat tapos siya naiwan lang. Hindi kayo isipin niya na hindi pa rin siya parte ng inyong pamilya. Kahit na ilang taon na nakakalipas. Saktong parada ng sasakyan ni Brixton. Bumaba na siya kagad kung kaya narinig niyang ina. Oh, Natalio, mabuti naman at nariyan ka na. Sakto lang ang dating mo. Hindi nila kasama si Seska. Pwede bang sunduin mo siya sa kanila para makasalo natin sa dinner? Natalio's eyes were unfathomable. The atmosphere around was also very subtle. Okay, I'll go and pick her up. Napangiti ng lihim si Brixton na bagamat pagod at puyat sa biyahe ay parang biglang nawalang lahat ng yon. Nilingon pa niyang mag-asawa na hindi na noon makaalma pa. Wala silang magagawa. Ang kanyang sariling ina na ang nagutos noon sa kanya. O siya, tuloy kayo, Cora, Conrad. Huwag kayong mag-alala. Si Brixton ang bahala sa kanya. Motion pa na isang kamay ni Nati. Pinapasok ng kanilang mga bisita. Oscar, tuloy. Hindi na nakaalma pang mga Navarro. Sinalubong na sila ni Gaston Gaviator. Nasa na si Brixton? Parang narinig ko yatang dumating na siya. Si Gaston na hinahanap ng panganin na anak upang makamusta niya ng lihim ang naging lakad nito sa ibaba. Pinasundo ko si Seska. Nakakaawa naman kung hindi natin isasali sa dinner. Napakurap na si Gaston na naburong mga mata sa kanyang asawa. Kulang naman ay matutup na ng bibig ni Gavi na nilingon si Thor. Ilang sandali pa giniyan na nilang pamilya Navarro patungo ng dining hall ng mansyon. Naunang dalawa nilang anak. Nakasunod ang mga Navarro tapos ay magkasabay si Gaston at sa Natalia sa likuran. Are you sure na ayos lang sa'yo na invite siya dito sa mansyon? Ito ang unang beses. Oo naman, malamang takot sa akin ng batang yun. Naku, ang tagal na ng panahon na yon. Nakalimutan ko na nga halos. Wala siyang dapat ipag-alala. Wala na akong pakialam doon. Panahon pa yon ni Kopong-Kopong. Tawa ni Nati, hindi mapigilan ni Gaston noon na parang sasabog ng kanyang puso sa labis na galak. Kung marinig lang ni Natalio na sinabi ng ina, malamang tuwang-tuwa ang anak. Pero syempre hindi niya sasabihin kay Brixton nang kabahan pa rin ito siyang magsabi sa ina ng katotohanan. Hindi pa alam ng asawa mong tungkol sa mga bata. Pasimpleng bangga ni Conrad sa balikat ni Gaston ang malingat ng kanilang mga asawa. Kabado na doon ng lalaki. Huwag kang mag-alala, hayaan mo na mga batang magsettle ng bagay na yon. Hindi na nila kailangan pa ng ating tulong. Narinig mo naman ang asawa ko, hindi ba? Okay na siya. Wala na sa kanya mga nangyari noon, Conrad. Chill lang. Pagdating ng villa ng mga Navarro ay walang inaksayang sandali si Brixton. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob na parang tagaroon lang siya. Bukod sa mga katulong ng mga ito ay wala nang ibang kasama si Seska. Bumalik na sa hotel niya si Benedict na hindi naman doon natutulog. Kasalukuyan na sa living room noon ng babae. Nagbabasa ng libro, inaabalang sarili. Sa totoo lang inaiinggit siya na hindi siya kasama ng mga magulang patungo sa mansyon ng mga Barcelo. Naintindihan naman niyang mga ito na hindi rin siya invited doon kung hindi ang original na pamilya lang ng mga Navarro. Wala rin siyang dapat na ikasama ng loob sa pamilya. Basa pa noon ang buhok niya dahil kasama sa paglilibang niya ng sarili ay pinili niyang maligo. Ilang minuto lang yon dahil malamig ang tubig. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim. Mr. Barcelo, sambit ng katulong na siyang sumalubong kay Brixton. Lumingon na ito sa babae na halatang hindi pa rin napapansin ang pagdating ng nobyo. Miss Seska, narito po si Mr. Barcelo. Napalingon na sa may pintuan si Seska nang marinig ang sinabi ng katulong. Doon nga ay natagpuan niya ang nobyo. Napakurap na si Seska habang dahan-dahang umaakon sa inuupuan. Naibaba ng librong hawak niya habang hindi pa rin tinatanggal ang mga mata kay Brixton. Anong ginagawa mo dito? Hinagod niya ng tingin ng kabuuan ni Brixton na humakbang na palapit sa kanya habang abot sa tenga ang ngiti. May ilang butil na patak na ulan sa kanyang ulo dahil umaambon na naman sa labas. Mukha rin itong puyat dahil sa maitim na nakapalibot paikot ng kanyang mga mata. Ganun pa man, hindi rin ito nabawasan ng pagiging magandang lalaki sa paningin ni Seska. Bakit ka narito? Mahina niyang ulit na tanong kay Brixton na nagawa na siyang yakapin. Ni hindi ito nahiya sa mga katulong na panaka-nakang sulyap sa kanilang dalawa mula sa kusina. Malamang ibasang-basa na nila na may relasyon sila dahil sa galaw ni Natalio na halatado. Magpalit ka na ng damit, pupunta ka sa amin. Haplos ni Brixton sa ulo ng nobya matapos na halikan. Ha? Blankong tanong niya na parang hindi narinig. Kumabog ng puso ni Seska. Bumalati ng pag-alala sa kanyang muka.
Ipapakilala na ba siya ni Brixton na kasintahan niya sa kanyang pamilya? Hindi pa siya dun handa. Hindi pwede, Natalio. Magbihis ka na. Pinapasundo ka ni Mommy. Sasalo ka sa aming mag-dinner ngayong gabi. Ako? Turo pa niya sa kanyang sarili na hindi makapaniwala. Pinapasundo ng mommy mo? Mami ko na magiging mami mo na rin. Malambing na haplos ni Brixton sa ulo ni Seska na nanatiling yakap ang kanyang katawan. Gusto niyang ipaalala sa nobya na may relasyon sila at kung sinong magulang niya ay magiging magulang din ito sa hinaharap. Kaya sige na, tuyuin mo na yung buhok mo at magbihis ka na ng damit. Muli pang sambit ni Brixton, pinato ng baba sa isang balikat ni Seska upang paglalambing niya. Sandali, pilit na kala si Seska sa yakap ni Brixton, hindi pa siya ready na makasalamuhang pamilya nito, lalo ng kanyang ina. Oo at naiinggit siya kanina, ngunit ngayon na parang dinig ng langit, ang nais niyang pakiramdam niya hindi niya handa. Pwede bang si Ibang? Bilis na, huwag mo na akong pahirapan. Please baby. Paawa pa na mukha ni Brixton sa nobya at baka maging effective yon. Pinalamlam niyang mga mata. Kakabalik ko lang ng Baguio galing ng Maynila. Pagod na pagod ako sa pagdadrive at puyat din ako. Wala pa akong tulog, ha? Pinapasundo ka ni Mommy sa akin. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro at gumagawa ng kwento. Ilang minutong tumigil ang mga mata ni Seska sa mukha ni Brixton. Tinitignan niya kung nagsasabi ba ito ng totoo. Baka mamaya, dinadahilan lang nitong ina tapos ay wala naman palang ganun. Mahilig pa naman to na magsinungaling at pagtripan siya. Baka isa ito sa mga trip niya ngayon. Hindi ka gumagawa lang ng kwento? May duda sa kanyang boses. Hindi nga, tawagan mo pa si Gavi. Kung gusto mo, tawagan ko si Mommy. Hindi na ni Brixton hinintay ang sagot ni Seska at kinuha niya na ang phone. Sinundan lang yun ang tingin ni Seska. Pinanood niyang i-dial ni Brixton ang number ng ina nito sa harapan niya. Agad yung sinagot ni Nati. Ni-loudspeaker pa ni Brixton ang tawag ng maniwala dito si Seska. Mom, ayaw maniwala ni Francesca na pinapasundo mo siya sa akin. Akala niya nagbibiro lang ako. Parang batang sumbong nito kaagad na ikinabilog ng mga mata ni Seska. Napatutop na siya ng bibig na hindi makapaniwalang sasabihin talaga yun ng lalaki at tawagan ng kanyang ina. Mommy, sabihin mo nga na pinapasundo mo siya. Akala niya niloloko ko lang siya. Mahinang natawa si Nati sa kabilang linya. Sa tono ng boses ng anak niya na tila nahihirapan na kumbinsihin ng dalaga na pumunta sa kanila. Lumayo siya noon sa mga kasama para sa privacy. Bilisan niyo na. Huwag yun ang paghintayin dalawang mga pagkain. Gutom na kami dito. Narinig mo, pinapasundo ka nga niya sa akin. Baling ni Brixton na pinarinig pa talaga si ina yun. Muling tumawa lang si Nati. Bumalik sa kanyang isipan ang batang imahe ni Brixton noon. Totoo ang sinasabi ni Natalio, iha. Pinapasundo nga kita dyan sa inyo. Suporta ni Nati sa anak na halatang nahihirapan pa rin na kumbinsihin si Seska. Mukhang hindi to naniniwala. Nahigit pa ni Seska ang kanyang hininga nang marinig mismo yon mula sa bibig ng ginang. Si, pinapasundo ka nga niya. Muli pang giit ni Brixton na nagpaalam na sa kanyang ina. Sige mommy, magbibihis lang po si Seska at pupunta na kami dyan. Anitong binaba ng tawag. Pabirong pinalo ng Seska sa balikat ng nobyong inikutan pa ng kanyang mga mata. Ikaw, tinawagan mo talagang mommy mo. Ayaw mo kasing maniwala. Sige na, umakyat ka na at magbihis ka na. Tulak pa ni Brixton sa katawan ng nobya hanggang sa may puno ng hagdan. Masamang pinaghintay ang pagkain kaya bilis na. Pabagsak na naupo si Brixton sa sofa matapos na humakbang si Seska paakyat ng hagdan. Ilang sulyap ang ginawad niya kay Brixton na sinandal ng ulo sa likod ng sofa. Pinatong ng kanyang isang braso sa noo upang takpan ang mga mata niya sa nakakasilaw na liwanag. Ilang sandali pa ay sumili ng kakaibang ngiti sa kanyang labi dahil sa wakas ay magagawa niya ng dalhin ito sa kanilang mansyon. Hindi niya kailangang magmakaawa. Sila na mismo nag-utos sa kanya na dalhin ang nobya doon. Ang kailangan na lang niyang gawin ay sumunod. Ano kayang nakain ni Mommy? Mukhang ang good naman ang mood niya. Alam na niya kaya?